week in our life that no one asked. Grocery time with my kids and mama. Galing nga kami sa school ni Kuya Jace. At pag uwi namin, sinundo lang namin si baby at si mama para dumiretso dito sa grocery store. Katulad ng lagi naming binibili, syempre yung mga kailangan lang sa bahay, konting pagkain at pambaon ni Kuya Jace yung bibili namin. Araw-araw din kasi kaming namamalengke, kaya yung mga ganyan lang yung binibili namin sa grocery. Pero tuwing mag-grocery kami, 2 cart palagi yung kinukuha namin. Kala mo naman ang daming bibilin, pero ang totoo, sakayan talaga yan ng mga anak ko pag napagod na sila maglakad. May mga time kasi na ayaw nila maglakad at napapagod sila. At may mga time din na gusto ko na nasa cart na lang sila para hindi sila masyadong malilikot. Pag uwi nga namin sa bahay ay gumawa si mama ng merienda. Para nga siyang maha blanca pero gelatin lang to na nilagyan ng mais. Nilagyan nga din pala ni mama to ng gatas, hindi ko lang sure kung evap o condense yung nilagay dito, pero matamis kasi siya eh. Sarap na sarap nga si baby dito sa ginawa ni mama. Pero ayan nga, pinipili lang niya yung mga mais, tapos kinain din naman niya yung mga puti. Inuna lang niyang kainin yung mga mais. Kinabukasan naman, after nga mag-school ni Kuya Jace, nagpunta naman kami dito sa sementeryo. Kamamatayan nga ng kuya ni Jervis, kaya nagpunta kami dito para magsalo-salo sa pagkain. Umuulan nga dito, pero buti na lang merong tent dito. Pagkatapos namin kumain, tumambay lang sandali at umuwi na din kami. Exam din kasi ni Kuya Jace, kaya kailangan namin mag-review pag uwi namin ng bahay. Mahaba pa naman yung araw kasi may Sabado at Linggo pa para makapag-review siya. Pag uwi nga namin ng bahay ay sa halip mag-review ay nanood na lang ng TV. Naisip ko din naman na baka makalimutan niya pag maaga ko siyang ni-review. Kinabukasan nga ay nagsimba naman kami. Every week nga kami talaga nagsisimba. Dito nga kami nagkakasundo ng asawa ko na tuwing Linggo ay family day at magsisimba talaga. Lumaki kasi ako na yung araw ng Sabado at Linggo ay family day talaga at nilalaan namin sa pagsisimba at pamamasyal. Kaya naman gusto ko din kalakihan ng mga anak ko yung gantong gawain. Pag weekdays kasi ay halos hindi naman kami masyadong nagkikita at nakakapagkwentuhan. Kaya naman yung weekend, sabi ko ilaan na natin yon para sa pamilya. Pagkatapos nga namin magsimba ay bibili ulit kami ng baon ni Kuya Jace. Yung baon kasi ni Kuya Jace ay hindi naman siya yung umuubos. Sa halip nga na mabaon ni Kuya Jace sa school ay nauubos na agad ng kapatid niya dito lang sa bahay. Kaya naman napakadalas namin bumili ng pambaon ni Kuya Jace. Ayan nga at nag-request na dumaan naman daw kami sa toy store kahit hindi siya bibili. At dahil kami nga lang dalawa ay pinagbigyan ko na din siya. Humiwalay kasi sa amin yung daddy at yung kapatid niya dahil may binili naman sa taas. Sa baon nga niya ay siya na lang yung pinapapili ko. Minsan kasi yung nakukuha ko ay hindi pala niya gusto at hindi naman pala kinakain. Kaya ang sabi ko siya na lang mamili ng ibabaon niya pero kailangan yung sure na kinakain niya. Pag uwi nga namin sa bahay ay nagutom yung 2 bata. Binili nga lang namin sila ng flying saucer. Favorite kasi din nila yon. Kinabukasan nga ay tinuruan ko naman magsulat si Kuya Jace. Ang pangit kasi talaga ng sulat ni Kuya Jace, kaya naman ayan iniisa-isa ulit namin yung mga letters. Everyday nga ay pinagsusulat ko siya para ma-improve yung pagsusulat niya. Yung mga sagot niya kasi sa books, hindi mo talaga maintindihan kung ano ba yung sinusulat niya. Ginagawa ko pa nga siya ng ite-trace niya na letter para gumanda lang yung sulat niya. O diba, ang tiyaga ko. Naniniwala kasi ako na practice makes perfect kahit wala namang perfect sa mundo. Kaya practice lang kami ng practice para ma-improve yung pagsusulat niya. Iba-iba talaga yung mga weakness ng mga bata, kaya kailangan mo lang talaga tiyagain para matuto yung mga bata. Minsan nakakainit ng ulo pero pag nakikita mo na nag-i-improve siya ay sobrang sarap naman sa pakiramdam. Kahit busy nga ako sa mga ginagawa ko ay binibigyan ko talaga ng time yung pag-aaral ni Kuya Jace. Matalino naman si Kuya Jace, kaya lang ayan pagdating sa pagsusulat ay tamad na tamad talaga siya.
Kain naman tayo ng pichi-pichi na dala ng pinsan ko galing Maynila. Shoutout sa inyo Ate Diana and Kuya Ariel. Salamat sa pichi-pichi at ibang dala nyo. Fast forward ulit, eto na nga yung career day nila Jay sa school. Ang aga nga namin dumating dito sa school, wala pa masyadong estudyante, pero mas okay yan kasi mas makakapag-picture kami ng maayos. Nakakatuwa nga yung mga suot ng mga bata, akala mo matatanda na sila. Merong teacher, doktor, nurse, police, fireman, o 'di ba ang bongga? Effort kung effort nga yung mga costume nila. Salute sa mga nanay na nag-abala para sa mga costume nila. Ayan nga ang grade 1 Matthew sa stage at ayan si Kuya Jace, fireman nga yung costume niya. Nung bata kasi siya, favorite niyang panoorin si Fireman Sam kaya naman ayan, naging fireman yung gusto niya. Ay, bata pa nga din pala siya hanggang ngayon. Ayan nga, for the picture muna sila sa stage o tamang pose lang sila. Pagkatapos nga nila mag-posing dyan sa stage ay magsasayaw nga din sila. O tama na, baka makopyright na tayo. Tuwan-tuwa na nga ako dito dahil kahit paano ay nagsayaw si Kuya Jace. Dati kasi ayaw niya nagsasayaw sa stage, lalo na kung parang pang girl yung sayaw. Kahit nga saliwa yung steps niya ay okay lang, ang importante ay gumalaw siya ngayon. Good morning, everyone. My name is Jackie Tisarina from grade 1 Matthew. I want to be a fireman because I want to save, protect, rescue,